So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay, itong si Baste, umamin po talaga na ayaw niya kay Aimee. At merong saksing buhay po dito na talagang binastos-bastos po talaga ni Baste itong si Aimee Marcos sa dahig. Pero alam niyo kung nung nakakatawa dito, sa kabila na nga po ng mga ginagawa nga po ni Baste na on publicly po talaga na binabastos itong si Aimee Marcos, si Aimee naman po tuwan-tuwa pa. Parang hindi na po normal si Aimee sa totoo lang. Hello po, Ma'am Joanna. Maraming salamat po, no? So, tinan nyo to, ha? Ito na balita to kanina, eh. Okay, sabi dito, Baste Duterte draws the line with Aimee. Sabi dito, ayoko sa mga Marcos talaga. O, ayaw din namin sa mga Duterte. O, walang problema yun. Davao City Mayor Baste Duterte admits he's on friendly terms with Senator Aimee Marcos. Just don't bring up politics. O, di ba? Duterte in media interview in The Hague on June 2, 2025 says while he keeps it casual with Senator Aimee, he remains cautious about trusting another Marcos due to differing views. Differing views pala. Okay. Duterte made the commitment after visiting his father, former President Rodrigo Duterte, at the ICC detention facility. Okay. So ngayon, para mas maintindihan po natin yung bigo sabihin dito, may binabanggit dito si Baste. Ayun. Yun nyo, alam nyo, no? Parang ano, no? Hindi na po kasi normal to. Pagtatabuyan ka na, dikit ka pa ng dikit. O, di ba? O, tinan nyo to. Nakita nyo talaga si Aimee Marcos naririto. Ako? Wala naman kay Aimee, pero ayoko na sa mga Marcos talaga. But I mean, you know, it's politics ba? But I can, you know, I can be casual with her. I can treat her as a friend, but let's not talk about politics kasi hindi tayo magkasama dyan. Yeah. Pero Mayor, gusto ko lang i-clarify kasi minsan may Si Aimee ang bangag. mga lumalabas, syempre hindi ko alam kung trolls niya o whoever, Hmm. na parang ang pagdating dito ni Aimee Marcos, parang pinapalabas nila, parang siya yung bringer of hope for PRRD to go home. Uuwi na raw I niya. just want to correct that in your own, you know, perspective. Meron ba siyang power O nga, no, di ba? Yung pinagmamalaki ni Aimee Marcos, no? Na siya daw magpapauwi kay Digong. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, bobo po talaga mga DDS, eh. Kasi, ito talaga. Ganyan po kabobo ang mga DDS. Basta pag sinabi po ng mga Duterte group, naniniwala po sila. Tulad nga na sinabi ko nga kanina, walang kakayahan si Aimee Marcos para mapauwi si Digong. Wala. Oh, nagmangga-manggahan ka lang dun eh. Talaga na, tapos yung mga DDS naman tuwan-tuwa sa mangga-manggahan ni Aimee. to bring PRRD home? O nga, no, hindi ayaw nga siya papasukin eh. O nga pala, no? O, di ka pinapasok eh. Kita mo itong mga DDS talaga na ito, mga bobo talaga, no? Tingnan nyo ha. Mga ngako ka na pauwiin mo si Digong, hindi ka nga makapasok sa loob. Ano yun? Mangga-manggahan? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga trolls. Hindi. Kasi, nakauwi na ba si Madam? Nakauwi na. Nakauwi na. O, hindi totoo. Kasi wala man niya dala. Yes. Di ba? Ang corny ng joke, pero tuntua yung mga DDS, no? O nga pala, naalala ko pala yung mangga, no? Bali si Aimee pala yung pinapatamaan pala ni Sarah noon. Yung, mangga gamit. O, di ba? Naalala niyo yung ginawang video ni Sarah, na tinawag niyang manggagamit si Aimee. Si Aimee pala yun, yung manggagamit. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, anong klaseng katangahan na naman ang ginawa ni Aimee para sa UN si Sara Duterte noong mga panahon na yon? Di ba malamang sinuyo niya na naman yan eh. O malamang nakita ni Aimee na, si Beshi. Ay, si Beshi, gumawa ng video, nasaan ako? O, mangga daw. O, anong gagawin ko kaya dito? Anong gagawin ko panunuyo kaya dito? O, malamang ganun. O, sa point dito, palagi ka na lang nanunuyo. Sa mga Duterte. O, di ba? O, Mention TV, maraming salamat, no?
Pero, no, hindi sa ginaano ko siya, inaasar ko siya or anything. Pero kasi kung ganun yung ginapag-usapan, Hindi, mas maganda po kasi yung klaro dahil kami dito nakikita namin yung effort ng family. yeah, but You're doing your best. whatever it is, kung nandito si Madam Aimee, okay na yun. That's enough na she's supporting. Wala naman akong problema sa ganun. Iba yung politics, iba rin tong ano. O, di ba? O. So, pero may ibang kwento dyan si Harry Roque. Siyempre, panggan po natin yung kwento nung pambansang chismosong bakla si Harry Roque. Tingnan nyo to Merong sinasabi si Harry Roque dito eh. Ay, kaloka! Ang ano, yung kaloka pala, no? So, sabi dito ni Harry Roque, tingnan nyo to tahasang sinabi ni Davao City Mayor-elect si Bastian Duterte kay Senator Amy Marcos na hindi niya ito binoto noong nakaraang eleksyon. Okay? So, may video dito siya, Di kasi mga kababayan, no, gawin nating reference si Harry Roque. No? Kahit alam naman natin itong sinungaling. Pero, by the way, andun po si Harry Roque nung nangyari nga po yung pagtatagpo ni Amy at saka ni Baste. So, tinan ninyo ang kwento ni Amy, tinan ninyo yung kwento ni Harry Roque. Hay nako, nando naman si Vice Mayor Baste. Alam niyo ba ang bungad na sinabi ni Vice Mayor Baste kasi late siya dumating? Oh, di pa rin kita binoto. Kinakausap niya si Senator Amy. Number 14 ka sa Davao, di ka pa rin binoto sa Davao. Pero okay lang tayo, okay? Tapos, Tinan mo, di ba? Si Amy Marcos nagpasalamat sa mga Duterte. Number 14 nga sa Davao, di nga nanalo. Baliktad talaga utak ni Babalina, no? Walang yata talaga, no? alam mo, magaling naman si Amy Marcos magdala ng kritisismo. Dinidedma lang niya. Tapos, syempre, nagkakarinyo. Ikaw talaga, Mayor, ha? Di mo na ako talaga pinatawa, di mo na ako binigyan ng chance, ha? Pero dire-diretso si Mayor Basti talaga. Hindi kita binoto. alam mo, Amy, ang dapat na gawin mo dito, hindi kasi kung totoo sinasabi ni yung sinasabi ni Harry Roque dito, i-visualize nyo lang, no? I-visualize nyo lang kung anong klaseng katangahan ang ginawa ni Amy. Na pagtatabuyan ka na ni Baste, sinusuyo mo pa. Dapat yung panunuyo na ginagawa mo, dapat hindi sa mga Duterte, kundi dapat sa kapatid mo. Dapat tulungan mo yung pamilya mo. Bobo nga, di ba? Anong klase yun? Isipin nyo lang tingnan ninyo I-visualize nyo lang. Yung kinakwento ni Harry Roque. I-visualize nyo lang. Ikaw talaga. Hindi mo na ako mapatawad, kaloka ka. Tapos samantalang, hindi nga kita binoto Number 14 ka nga sa amin Ayoko sa'yo. Ayoko sa mga Marcos. Ikaw talaga. Kaloka ka. Ano katangahan yun? Papa Chua, maraming salamat, no? Thank you po, no? Oh. Di ba, binabasa siya ni Baste, ikaw tuwan-tuwa ka pa. Anong meron sa mga Duterte at hindi maiwan ni Amy? Ayun nga alam mo, no, may mga bali-balita, no, DJ Byron, no, na, na mukhang gusto talaga ni Amy maging presidente ng Pilipinas. Oo, parang ganun Kasi magkakaroon ng utang na loob ngayon itong si Sara sa pagtatanggol niya nga kay Sara sa impeachment. At ang kapalit, syempre may kapalit yun. Di ba? Si Amy walang respeto sa sarili. Totoo yan, no? Grabe, no? Kung totoo ito sinasabi ni Harry Roque, Oh. Talaga, Mayor, ha? Di mo na ako talaga pinatawa, di mo na ako binigyan ng chance, ha? Pero dire-diretso si Mayor Basti talaga. Hindi kita binoto. Grabe talaga, no? At syempre yan ay kaharap si Ma'am Elizabeth, yung kanyang mami, at saka si VP Sara. So dire-diretso talaga si Vice. But in fairness to Sen. Amy, she did not lose her composure. Kumbaga, tanggap niya yung galit ng pamilyang Duterte dahil nga naman sa ginawa kay Tatay Digong na nakakulong dito sa dahig dahil sa pagigipit na ginagawa ng pamilyang Marcos. Nakita mo, di ba? Galing Nabiglang sila na yung biktima, no? Alam niyo mga kababayan, no? Diyan medyo, honestly speaking, no? Diyan po talaga medyo nagkulang po yung narrative po natin. No? Ngayon, ako ba nasabi ko talaga, no, na naging successful po talaga itong propaganda ng mga Duterte na si Digong na ang biktima, hindi po yung mga namatay. Sa totoo lang, naging successful sila doon. No? Na imbis nga po na yung simpatsya ng tao doon po sa mga namatay nung panahon nga nung Tukhang, ang simpatsya ngayon ng mga tao kay Digong. At dahil po yan sa magaling na propaganda nga po ng mga Duterte trolls. Admitted naman tayo doon.
Tanggapin natin na ganun talaga. So kaya pa natin i-counter yan, no? Sa pamamagitan nga po ng pagiging masipag. Hindi, kaya pa yan. Importante, no? Yung importante mga kababayan, matuloy po yung kaso sa ICC. At doon po magkakaalaman. Oo. So ngayon, tingnan nyo to, no? Ngayon, ito ngayon ng drama ni Aimee doon po sa Dahig. No? Tingnan nyo to. Ito ata yun. Sige. Ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Ito ay mga DDS no? Kaya, bigay na natin ang birthday gift na kanya. Ng ating Vice Presidente Inday. Sinabi na niya, hayaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office. Kita niya, inaapi na lang si Aimee. Pa-victimang wala na yan, no? Inaapi lang si Aimee tsaka si Sara. Aapi sa akin at sa Vice Presidential Office, basta iuwi natin ang aking ama. Uwi natin ang ating tatay. Tatay, so tatay mo na si Digong. Pati siya nakikitatay na rin kay Digong, walang yanan. So ngayon, tinan nyo to, no? Actually, okay. Wala na pala, tapos na pala. So kayo mga kababayan, no? So ano nga po masabi nyo nga po dito, no? Actually, no, ang nakakapagtaka lang, no? Kayang gawing tanga ni Sara Duterte, no, yung sarili niya para ma-please lang yung mga Duterte family. Hanggang saan ka magpapakaaso, hanggang saan mo ibababa yung level mo. Tinataboy ka na nga dyan, ni Baste, ikaw naman, sinusuyo mo pa. Alam niyo mga kababayan, pag ayaw sa akin ng tao, hindi ko po pinipilit. Sa totoo lang. No? Actually, maraming ayaw sa akin, pero hindi ko pinipilit na magustuhan niyo ako. Pero si Aimee, ready siyang gawin yun, no? Kahit na magmukha ng tanga. Hello po, Arthur R. Hello po, no? Kay DJ Byron Uto-Uto. Uto-Uto mga followers. Oo nga, no? Naniwala kay Aimee na pauwi niya si Digong. Wala naman siyang kakayahan para pauwiin yun. Nakauwi na si Aimee, pero si Digong andun pa rin. Diba? Tama nga. So yun mga babae, so kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa content nga po ngayon natin, no? Regarding nga po dito sa pagiging katanga-tangahan po ni Aimee Marcos. Nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa TV, pa-like, pa-subscribe. Kung yung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay, so thank you mga kababayan. So, tayo, 2 oras. Kaya ko pala 2 oras eh. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye. Salamat po, no?